Welcome back to me. Sabi ko kanina, pag bukas ko ng mic at saka pag hawak ko ng mouse at ng console, marunong pa ba ako mag-DJ? Welcome back! Hello everybody! Kumusta naman ang inyong afternoon? It's February 18, 2026. Ayan, baka magkamali pa ako ng petsa, no? Sana naman hindi, di ba? Kumusta naman? Ako ang kumusta daw ako. Okay naman ako. Maliban sa sinasabi nila na parang nag-glass skin daw ako. Wow! I feel honored! O, ganyan yata pag galing ng Korea. Annyeong sayo! Annyeong! Kamsahamnida! O, hello sa lahat na mga naiwan dyan sa Korea. Pati kay Papa Jackson naiwan. Huwag niyo na akong tanungin kung paano, bakit, at saan. Abangan nyo na lang yun sa vlog. But anyways, I am back here again. Nasa pagmumukha nyo na naman ako. Yes, live na live. Ako talaga to. This is me, Kara. Though galing ako sa isang malamig na bansa. Tapos kapag lapag ko dito, sabi ko, ang init. Tapos naka-double jacket ako. Tapos yung leggings ko, tsaka yung pantalon, doble-doble din. Pagbaba ko ng airport, sabi ko, init grabe, ang lala ng init So anyways, ang tanong, ito, mahal ka ba talaga o kailangan ka lang? Parang ang sakit naman nun. Mahal ka ba talaga o kailangan ka lang? Ay! Sabi dito, kung mahal ka, priority ka. Sandali, hindi ko makita. Tanggalin mo na. Yan, perfect. Kung mahal ka, priority ka. Kapag kailangan ka lang, option ka. Kapag hinahanap ka lang niya, kapag malungkot siya, pero nakakalimutan ka kapag masaya na siya, di alam mo na nga naman yung sagot, di ba? Sabi dito, minsan ang sakit din isipin na kailangan ka lang, kaya nag-i-stay. Pero paano nga ba natin malalaman if love pa yon o pangangailangan na lang? Hope everyone gets the love they deserve. Yung taong mamahalin tayo ng totoo dahil may kailangan lang sa atin. Gusto ko yun. Yung I hope everyone gets the love they deserve. Oo nga. Syempre lahat naman tayo talagang deserve natin. Yung mahalin tayo, hindi dahil sa may kailangan lang sa atin. Dapat yun talagang minamahal tayo ng buong buo. O sige, basa pa tayo ng ibang comments ninyo. Sabi dito, malalaman mo naman sa isang tao kung mahal ka ng kapartner mo, kailangan may sacrifice bawat isa, respect at kailangan din forgive sa bawat pagkakamali ng bawat isa. So malalaman mo daw kung may kasamang respect. Alam mo na kapag walang kasamang respect yan. O diba? Maybe kailangan lang dahil di ako yung nandyan para sa kanya nung time na down siya. Oh. Malalaman mo din naman talaga kapag user lang sa relasyon. Sabi ni Relaxo, mahirap na humanap ng totoo. Ay oo, sa panahon ngayon, mahihirapan ka talagang humanap ng totoo. Hindi lang totoong pagmamahal, kundi totoong tao din. Kasi nagkalat ang mga fake, di ba? Di mo na alam kung yung smile ba nila sa'yo, legit ba yan, or smile lang just because kailangan nila mag-smile, or just because may kailangan nga naman talaga sila sa inyo. Mas masarap maramdaman na kailangan ka dahil mahal ka, kaysa naman sa mahal ka dahil kailangan ka. Yung minamahal ka lang just because kailangan ka kasi May nakukuha kasi sa'yo, girl, you know. Well, mahal ka ba talaga o kailangan ka lang? Ayan yung tanong na masakit pag tinanong sa'yo. Kasi ibig sabihin, there's something wrong. Ibig sabihin, may pag-aalinlangan at merong pagdududa. 'Di ba? Kasi kung minamahal ka lang nung tao, dahil may kailangan siya, ibig sabihin nun, pinapakisamahan ka lang niya kasi may napapala siya sa'yo. Tanggalin mo lahat ng napapala. Nandyan pa rin kaya siya? Yun kasi yung malaking question mark Halimbawa, wala ka na maibigay financially, physically, emotionally, wala ka nang maibigay. Emotion pala, kailangan kasama yun Pero yung ibang mga aspeto na hindi mo na kayang ibigay, magsistay pa rin kaya siya? Diba yun yung malaking tanong? And naniniwala ako na kapag mahal mo isang tao, kahit may kulang dyan, magsistay ka kasi gagawan mo ng paraan. 'Di ba? So, malalaman mo din kung kailangan ka lang ba talaga or mahal ka kasi lalabas at lalabas yan.
in the long process. Sa umpisa, pwede kang magpanggap na mahal mo yung tao, yayakapin mo, ikikiss mo. Pero habang tumatagal, naniniwala ako lalabas at lalabas yung tunay na kulay niyan eh. 'Di ba? Kasi kung peke ang pagmamahal, malalaman mo 'yan. Parang sa alahas lang din. Malalaman mo kung tunay o peke along the way. Sa umpisa baka hindi. Pero pag pina-check mo, 'di ba? Pag pina-check mo, tunay ba 'to o hindi? Doon magkakaalaman eh. Ganon din sa pag-ibig, malalaman mo kung peke along the way kasi lalabas yung emosyon, lalabas yung mga actions, lalabas through words, lalabas through disrespect. Kapag may ganon na, wala to, hindi talaga totoong pagmamahal to. Baka kailangan lang talaga ako nito, hindi talaga to totoong pagmamahal. So, naniniwala ako na ang fake love ay lalabas at lalabas din. Dahil kung genuine yan, kung totoo yan, it will stay. And malalaman mo yan. O, alam na! Inchendes! So ngayon, parang napapagod ka na sa sistema nung ginagawa ng mama mo. Kaya lang hindi mo siya makorek kasi baka maging basos yung dating, baka feeling niya wala kang respeto sa kanya kapag sinabihan mo siya. 'Di ba? So yung gusto, yung kailangan mong mabago. And I think mas kailangan nyo talaga ngayon ng pag-uusap rather than hindi nyo pag-usapan yung mga kagaya niyan kasi nagpapatong-patong siya eh. Dahil sa kagustuhan mong i-save, na akala mo na si save by not talking about that, mas lumalala pa siya lalo. Kasi hindi niya nalalaman. Pero I think medyo mahirap tong part na to kasi sensitive to dahil mama mo eh. 'Di ba? Ang bottom line kasi dito, hindi natin napipili yung magulang natin eh. Diyan tayo walang choice eh. Yung by choosing people around us, mapipili natin yan. Pipiliin natin yung papangasawa natin, pipiliin natin yung magiging friends natin, pipiliin natin yung magiging trabaho natin, or yung makakasama natin sa araw-araw. Pero yung magulang mo kasi, wala kang choice, hindi mo siya napipili. So, kailangan mo talaga siyang pakisamahan at wala kang choice kundi ayusin kung ano man yung dapat ayusin. So, by not talking to her, na akala natin na si save, hindi pala, mas lumalago pa. And sa tingin ko, hindi rin mag-work yung paulit-ulit mong sabihin na mawag mong gawin to, mawag mong gawin to. Feeling ko ang mas makakasave dyan is yung sabihin mo sa kanya how you feel na nahihirapan ako sa gantong setup na ginagawa mo. Mahal kita dahil magulang kita, gagawin ko lahat para sa'yo, pero nahihirapan na ako, May. Baka pwede nating itigil yung ganto, yung ganyan, yung mga problema. Minsan kasi syempre, minsan may nangyari sa buhay mo na gusto mo rin namang kumausap kay magsumbong sa nanay mo, parang ganun. Pero parang nawawalan yung communication na gano'n kasi nga hindi ko siya kinakausap. Yun. I think yun yung dapat mong gawin kapag umuwi sa dyan ng March. Build your relationship with your mom. Alalahanin mo, 70 years old na siya. Hindi ko naman sa sinasabing pero ilan na lang i-spend time mo with her eh. Huwag na lang natin ubusin dun sa negative things. Kasi yung mga flaws ng nanay mo, lahat naman tayo may flaws, lahat tayo may imperfection. At the end of the day, mamimiss mo yan, mama mo pa rin yan. Mamimiss mo yan kapag wala ka ng kaaway, wala ka ng binablock. Yun na isipin mo, di ba? Wala kang binablock, wala kang tinitiis. Pag dumating yung time na yun na wala na yung mama mo, baka mas i-wish mo na lang na sana magkaaway na lang kami ngayon ni mama kaysa wala siya. So, isipin mo pa rin yun. 'Di ba? Minsan talaga ganun eh. May mga nakakainis talaga ng mga ugali ang nanay natin. Pero at the end of the day, mama mo pa rin yun. At isa lang ang buhay niya. At isa lang din ang buhay mo na pwede kang bumawi sa kanya or pagpasensyahan siya. So, mas piliin mo na lang na pagpasensyahan siya at i-correct siya. Yun ang mas piliin mo. Huwag mo piliin yung galit mo or yung sama ng loob mo. Kasi makokorekt naman yan. Ang tao naman nagbabago din. 'Di ba? Ang mahalaga, nanay mo yun. Huwag ka magtiyaga kung sa ibang tao. Di mo naman yung kaano-ano, pero pag sa nanay mo, tiyagain mo. Di ba? Sinasabi ko si mamimiss mo yan, lalo na kung matanda na mama mo. Kaya nga, parang minsan iniisip ko na lang pag magbabayad na ako. Basta yun lang yung mahalaga kapag dumating siya dyan, mag-bonding kayo para mas umopen yung heart mo sa kanya. Kasi baka yun yung kulang eh. Kailangan mo nang gumaan yung loob mo sa kanya, mag-bonding kayo. And then, by that time, pwede mo nang sabihin lahat ng gusto mong sabihin in a nice way, nang hindi ka galit. Pwede mo nang sabihin sa kanya lahat na maalam mo kapag ganito ka, nahihirapan ako. Gusto naman kitang tulungan kasi mahal talaga kita. Pero sana iwasan na natin yung ganito kasi hindi ko na talaga kayang gawin or hindi ko na talaga ikaw kayang isave pa. Feeling ko maaayos naman yan. Yan. Hello sa lahat ng mga pasaway na mommies!
Baliktad na, no? Yung anak na yung mag-a-advise sa nanay kapag tagal-tagal. Pero ayun lang yun sa mga anak, huwag nyo din kalimutan na minsan dumating din sa punto na hirap na hirap yung nanay nyo sa katigasan ng ulo ninyo. So ngayon, na nanay nyo naman yung matigas yung ulo, tsagain nyo na lang din. Oo, wala naman kayong choice eh. Basta walang bisyo tsaka sugal. Diba? O anyways, magpapaalam na ako. May bukas pa naman. Thank you for staying with me. Maraming salamat mga pangga. Overtime na tayo, so I have to say goodbye. Susunod na po si Sheena. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. I'm overtime. Bye-bye na guys.